Eto na nga, nagpasabog nga si VP Sara. Nagpasabog eh. Pasabog. Ano nangyari sa pasabog ni VP Sara? Eto nga, di nag-resign. Last week, nag-resign eh. Nag-announce ang lola mo. Nag-announce. Anong sinabi? My father and brothers will run for senator in 2025. Yun ang nangyari. Why am I not convinced? But anyway, paano natin yung balita? Aktibo ang mga Duterte sa 2025 midterm elections. Gusto raw kumandidato ng senador si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang dalawang anak. Tila nagpaplano na rin sila sa 2028 elections kung saan tinitingnang ipanlaban sa pagkapangulo si Mayor Baste Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Tatlong Duterte ang nagbabalak maging senador sa 2025 midterm elections. Kinumpirma yan mismo ni Vice President Sara Duterte sa isang event kanina sa Cagayan de Oro City. Si PRD Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, senator, si Sebastian Duterte. So tatlo ang Duterte next year for senator? Yes, tatlo ang Duterte next year. Dagdag pa ni VP Sara si Davao City Mayor Baste Really? Duterte ang tinitingnang tumakbong pangulo sa 2028 elections. Habang ang bise babalik daw sa pagkaalkalde ng Davao City. Hindi na idinetalye pa ni VP Sara kung kailan siya babalik sa pagka-mayor, lalo't tatakbong senador si Baste. Sa kabila niyan, nilinaw ng bise na hindi siya magbibitiw bilang pangalawang pangulo ng bansa. Ayon sa ilang political analyst, tila piniflex ng mga Duterte ang kanilang lakas sa politika. Ngayong hindi lang isa kundi tatlong Duterte ang tatakbo sa pagkasenador. But I think what Sara is saying here is that hindi kami mawawalan ng mga paraan, no, to stay relevant and powerful. At be careful not to dismiss us. Never count out the Dutertes. Ang dami namin options. I think yun yung sinasabi natin. Para naman kay political analyst Professor Antonio Contreras, hindi malayong manalo ang mga Duterte. Yun nga lang, of course, like I said, this is a free country, but what is the reason why they want to run? All of them. Are they doing this for the people or for the family? And that is something that is going to be hotly debated. That's going to also be something that can be brought against them. Because basically, you're running, all of you, it's an overkill. Galing sa isang politika. Mga kotsero, sinabi ko na to noon. So kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay gamitin niyo po si Sendwave para magpapadala po kayo ng mga remittances sa Pilipinas. At dahil napakadali po nitong gamitin, no, gagawin nyo lang, download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo pa ang account details nyo, at pwede kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na ang Sendwave sa inyo pong mga remittance needs. Yung hakbang na maisog, hindi yan prayer rally. It is a campaign rally. Campaign rally yan, Rocky's Vlog. Alam mo yan. Kung regular ka sa channel natin, salamat sa super chat ha. Alam mo yan. Alam mo yan. Alam natin lahat yan. Kampanya talaga yan. Ngayon, kung sino man yung magiging parte ng kampanya, Lina, salamat sa super chat. It's still debatable. Hindi pa natin alam kung yung tatlong talagang yan ang tatakbo. Hindi pa natin alam yun. Sa gitna niyan, matatanda ang sinabi ni Atty. Harry Roque na si VP Sara ang magiging leader ng oposisyon. Pinabulaanan niya ng bise. Wala akong pinag-usapan ngayon na politika. Sa tingin ko ay magkaibigan pa rin kami ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero naging nakakatawa doon. Marco, ang hilig. Nahawa ka na kay Senator Amy. Diyos ko. Higilan ako. I think yung statement niya na yan, mga kotsero,
Isa yan sa paraan ng, I think that's political move. Oo. Cabes Ortun. Political move yan, Cabes Ortun. Salamat sa super chat. Oh. Political move yan. Bakit? I'll show you why. Diba ito yung pinaka-last na Okta survey? May 20, 2024. Bumagsak si PBBM at saka si VP Sara sa survey. Yung kanilang trust and performance rating. Si PBBM, bumagsak siya ng -6, -6. Yan, -6, -6. Sa trust rating niya, -6. Sa approval rating niya, -6. Oo. Tignan natin yung kay Sara. Mataas nga yung kay Sara, pero siya ang biggest loser. Biggest loser siya sa survey. With a trust rating of -9 at approval rating na -11% from the previous. Ngayon, mga kochero, how do you recover from the damage? Kasi ito, mga kochero, alam niyo yung bunga, ito yung bunga ng buwan-buwan na pagbirada ng mga Duterte Balahura supporters kay PBBM. Yung galit nila kay Duterte, binaling din nila kay Sara. So, yun ang naging resulta. -9, -11. Actually, in denial pa mga DDS dyan. Sabihin nila, hindi, ano yan Okta yan bias yan, bias. Pero, yun din yung pinag-flex nila. Sara, pinakamataas na, Sara ang pinakamataas na rating ng government official. Diba? Same survey. So, diba? Ganun sila katanga. They're using the same survey para i-flex si Sara Duterte at the same time, ayaw nilang paniwalaan yung pagbagsak ni Sara sa same survey. Ganun sila kabobo, guys. Tapos, ito pa. Ito yung pinaka-recent na survey. Tanghire naman to. Tanghire. June 20, 2024 nilabas. Akalain mo yun. Nag-abot na si Sara tsaka si Rapi. Nung una, ang layo. Parang 8 percentage points yata o 9 percentage points ang inilayo ni Sara kay Rafi Tulfo. Yun yung mga panahon ng 2023. Tapos naging naging 5 points na lang ang lamang. Tapos naging 1 point ang lamang. Ngayon, ang lamang is even less than a point. 27.67. 27.07. Ibig sabihin, ang pinagkaiba lang ni Sara at ni Rafi, isang tao. Isang tao lang. So what does that mean? Ibig sabihin, pabagsak si Sara. Pabagsak siya. Wala akong pakialam kay Rapi Tulfo. Ayoko rin kay Rapi Tulfo Bobo yan What I want to prove is this. Yun dati, out of reach si Sara Duterte. Out of reach. So far. Out of reach siya. Malayo ang lamang. Si Raulo yung tatay niya. Si Raulo yung kapatid niya. Inaway si PBBM. May 31% na support. Ang administration. Natural. Bagsak siya. Mga kutsero, sinabi ko na to, di ba? Sinabi ko na to. March pa lang, sinabi ko na to. Or February. March or February, if I'm not mistaken. Basta nung pumutok yung issue ng Marcos Adik, yung Marcos Bangag, Bongbong Bangag, ganyan-ganyan. Nung pumutok yung issue na yan, sinabi ko na sa inyo, babagsak sa survey si Sara Duterte. Taas pa rin ang batting average ko. Taas pa rin ang batting average natin, guys. Kaya kailangan niya ngayon manligaw ulit. Kaya kailangan niyang sabihin na, I think, friends pa rin naman kami ni President Bongbong Marcos. Ay,
Pakilig kunyari ang wala. Uy, hindi kayo artista. Hindi kayo Katniel. Hindi kayo Dominic Bea. Walang ganon. Ilan nyo kami? Pa rin kami ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero naging matipid ang tugon niya nang tanungin kung ano ang pinag-usapan nila ni Pangulong Marcos nang ihain niya ang kanyang resignation bilang DepEd Secretary. Sa ibang panahon, pag-uusapan natin yan. Sa ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang transition. Hindi rin masagot ng diretsyo ni VP Sara ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Bukod dyan, napansin din ng netizens ang hiwa sa leeg ng bise mula noong inanunsyo niya ang kanyang resignation. Sa isang viral TikTok video, tinanong tungkol dyan ng bise at makahulugan ang kanyang sagot. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ang gurgur ay salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay ginilitan. Ayun pala yun. Hindi ko lang nalaman yun Kala ko mga imbe-imbento lang ni Marlo kayan So totoong salita pala siya. Gurgur. Anyway. Tingnan nyo kung gaano ka-scripted to guys. Yan nyo Ito yung una ko nakita Noong napanood ko tong video na to. Ito yung una ko nakita. May pa-Bible ka pa dyan. I mean, I'm not one to judge one's faith, di ba? Hindi ko naman wala naman akong tawag dito. Wala naman akong kontra. Kung kung nagbabasa talaga siya ng Biblia dyan, di maganda, why not? Kaso, hello, pang-upload sa TikTok? Drama-rama is real. Drama-rama sa hapon is real. Video, tinanong tungkol dyan ng bise at makahulugan ang kanyang sagot. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ang gurgur ay salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay ginilitan. Paliwanag ni VP Sara sa video na yan. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino kayong sinabi? Silang lahat. Walang binanggit na pangalan ang bise. Pangit. Ang pangit na pagkakapost dito ni News 5. Ba't kayo ganyan? Lahat. Anyway. Well, it could be interpreted in many ways. It could be a metaphor or an illustration. Pwedeng parinig. But, ako kasi, mga kutsero, hindi kasi ako mahilig dagdag ng kwento Caves Ortun, salamat sa super chat. Hindi kasi ako mahilig magdagdag kwento, Caves So ako, iniisip ko, baka baka kaya lang siya nagsabi ng ganun. Dahil inoperahan siya. Yun lang iniisip ko. Baka nilaslas yan kasi may inoperahan tapos yung sakit hindi nagtagumpay. Whatever the sakit is, diba, sweet and sour. Yun lang naman yung iniisip ko. But ako lang yun. I mean, hindi kasi ako Pero I mean, it's part of the drama, of course. Kumukuha lang siya ng attention. And that's what TikTok is for, di ba? It's really for marketing. Hindi lang naman talaga yun. Pero hindi naman sekreto na nagkatensyon sila noon ni House Speaker Martin Romualdez na pinaringgan pa ngang tambaloslos o isang ganid na mythical creature. Sabi kahapon ni Romualdez na miss na niya ang dating unit team. Obviously, we miss the closer interactions that we had during the campaign. But nonetheless, there's some politics and there's some personal, and we only wish the Vice President nothing but the best. Sabi ni Speaker Romualdez na miss na daw niya yung unity niyo dati during election. Any comment? Anong comment natin dito? Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enrique. Buti na lang maganda si Sara kasi wala siyang ginawa sa interview na to kundi magpa-cute.
Beauty na lang cute siya. Kasi wala siyang ginawa kundi magpa-cute. Ang pangit yung nagpapa-cute ka na pero pangit ka pa. Di ba parang ang pangit? Pero, I mean, kaya to ginawa o kaya to sinabi ni VP Sara. Ako personally, number 1, yung sa kanyang declining number sa survey. Kailangan niya iangat uli yung kanyang numero. How do you do that? Gumawa ka ng intriga, gumawa ka ng drama. At dyan mahusay yung tatay niya. Gumawa ng intriga. So ngayon, gumagawa siya ng intriga. Yun ang ginagawa niya. And I think, planado yan. Planado yan. Hindi pwede. Hindi planado. Imposibleng hindi yan planado. Pinlano nila yan. Bakit? Because desperado na sila. Bakit sila desperado? Una, yung numero ni Sara. Pagsak siya eh. Trust rating mo, nabawasan ng 9%. Approval rating mo, nabawasan ng 11%. So malakas or malaki yung bagsak ng branding ng Duterte. Not only that, mga kotsero, nauubusan na sila ng tao sa PDP. Nauna yan kay Gwendolyn Garcia, Governor Gwendolyn Garcia. Tapos sumunod lahat ng mga makaramihan pala ng PDP sa Negros Occidental, nag-alisa na. Ito yung pinaka-recent, Pepito Alvarez ng Palawan, congressman ng Palawan, nag-resign na rin bilang PDP president. PDP sa sinking ship at maraming nag-out. Not only that, ito pa ang pinaka-challenging nila para sa kanila right now. ICC. And I think, mga kotsero, kaya importante sa kanila na merong isa o kahit dalawa na Duterte na makapasok sa Senado. Dahil sa ICC. Kailangan nilang makaposisyon para pag naglabas ng warrant of arrest ang ICC, nasa poder sila. Kaya nilang i-manipulate yung mga bagay-bagay. Kaya nilang i-manipulate yung mga bagay-bagay. Nakaano ka na eh. Nakaposisyon ka na eh. So, kailangan nilang kontrahin to. Ngayon, mga kotsero, how do you do that? Kailangan mong pumuder. So, this is a desperate move. This is a move of desperation. At to do that, mga kotsero, kailangan may isa or dalawang Duterte na makapasok sa Senado. I have a feeling, mga kotsero, sinasabi nila ngayon, tatakbo yung 3. Pero ako may kutob ako na magbaback out si Digong dyan. Magbaback out si Digong. Baka ang tumuloy dyan si Pulong. Feeling ko minamask lang nila yan lahat eh. Malamang sa malamang ang tutuloy dyan si Pulong tsaka si Baste. Bakit? Hindi na kaya ni Digonggong. Hindi na niya kaya. Although kahit hindi yan mag-ikot, si Digonggong, kapag tumakbo yan senador, mananalo yan. Sure ako dyan. Si Digonggong, kahit di tumakbo yan kahit hindi yan mag-ikot, mananalo yan. I think, last minute, kung let's say, nag-file ng COC, no? Last minute, magbaback out yan. Tapos, ang totoong tatakbo dyan, si Pulong tsaka si Baste. Ngayon, may sinabi pa. Si Baste daw, tatakbong presidente sa 2028. Hindi siya tatakbong presidente sa 2028. Hindi ako naniniwala. Baste is a distraction. Distraction lang yan. At best, at tatakbo yan, vice president siguro. Or senator. Pero malamang sa malamang vice president. Ang totoong kandidato dyan, si Sara. Gusto lang nila
ibaling yung atensyon ng mga tao kay Baste. Bakit? Kasi si Baste, kasi si Sara nasisira. Pababa na nga ng pababa yung numero niya. Pababa ng pababa. So si Sara, kailangan protektahan siya. How do you protect Sara? Tatakpan mo ngayon. Sinong tatakip? Si Digong, si Pulong, tsaka si Baste. So at least, from the time na magpa-file sila ng COC hanggang sa panahon na mag-e-election, hindi mababatigo si Sara. Hindi siya papansinin. Hindi siya papansinin. Magpapalamig si Sara from October hanggang May 2025. Actually, if you think about it, it's a brilliant strategy. It's brilliant. And only a person like Digong can think of that. Siya lang makakaisip nun. Hindi yan kaya ni Baste, hindi yan kaya ni Sara, hindi yan kaya ni Pulong. Bakit? Nakapuhunan na ng 20 taon ito si Digonggong eh. Sa politika. 20 taon mahigit na siyang namumulitika. Batak na siya dyan. Sabi nga niya, master na niya yung art of planting intrigue. Oh. Nabudol nga niya ang buong bayan eh. Buti na lang, maganda siya. Salamat sa doktor. Buti na lang maganda siya at cute siya. Kasi kung hindi siya cute, mas obvious na nagpapakute siya. Imagine, sasabihin mo lang pangalan ni PBBM, may gano'n pa. I think we are still friends with President Bongbong Marcos. What the hell? So, asahan nyo na mga kotsero. From the time na mawala siya sa DepEd, so starting July 1, up to the time ng May 2025, wala tayong masyadong maririnig kay VP. Wala. Magpapaano muna yan. Magpapalamig muna yan. Tapos, ang haharap, syempre kailangan magkaroon pa rin ng social media at media mileage ang mga pangalan Duterte. Hindi sila pwedeng mawala sa kwentuhan. Kailangan merong pumalit. So, ang haharap muna, yung 3. 3 muna. Plano ni Digong yan. But ako, hindi na ako supporter ni Digong. But you have to admit, that's genius. Sabi nga kanina, hindi ko na lang papalabas kasi mahaba. 6 minutes din yung interview. Sabi dun sa interview, hindi mo pwedeng i-interpret yung mga galaw ni Digong as a regular politician because he's not a regular, ordinary politician. No, he's not. Kapag in-interpret nyo yung galaw ni Digonggong at face value, you will be misled. Mabubudol ka. Tingnan yung buong Pilipinas, nabudol, di ba? Pero dapat ngayon, na alam na natin yung mga kalokohan niya, we should know better. What are the chances of a Duterte being a senator? Malaki. Most probably, kung si Digong ang tatakbo, mananalo siya. Sabi ko nga sa inyo, hindi niya kailangan magkumampanya. Hindi niya kailangan kumampanya. Magla-livestream lang siya kung nasaan man siya. Yun ang kanyang kampanya. Livestream lang siya. Or magbibigay siya ng video. Alam niyo ba si Loren Legarta? Noong panahon ng campaign sa Uniteam. It's very rare na makikita niyo siya sa actual campaign. Bihira. Nakita nyo lang siya nung first day, yung kick-off ng campaign kick-off, at saka dun sa meeting de Avance. Bihira siyang sumama sa mga kampanya. Bakit? Well, ang kwento is meron daw siyang something sa tenga na hindi siya pwede sa maingay. But kwento-kwento lang yun. Hindi ako sure dun.
Pero nanalo siya, si Loren Legarda. Malamang sa malamang, ganyan lang din ang gagawin ni Duterte. Ganyan lang din ang gagawin ni Duterte. Mananalo yan, si Digong. Mananalo yan. Kung si Digong. Yung mga anak niya, hindi ko sure. Pero, siguro, ang drama nila dyan, like father, like sons. Ganun. Kung mahusay ang tatay, mahusay din ang anak. Boto natin. Baste, for senator. Ganun. Tayo mga botante, we should know better. We should know better. And, narinig ko pa sa isang interview, sinabi ni Ronald Llamas, ibang interview naman to. Sabi niya, parang ginugroom daw itong si Baste na parang Duterte 2.0. Pinabatang version ni Digong. Digong 2.0 pala, hindi pa Duterte. Digong 2.0. Parang ginugroom siya na gano'n. Kasi nga yung maangas, tough talk, etc. etc. Parang gano'n daw yung positioning. Ako naman, to some degree, pwede. Pwede siyang maging ganun yung kanyang positioning. Ang tanong is, will it work? Transferable ba yung tiwala na ibibigay kay Digong, transferable ba siya kay Baste at saka kay Pulong? I think not. I think Filipinos now are smarter. At lalo na ngayon, nung binoto natin si Robin Padilla, napaso tayong lahat. Mukhang malabo na. No? Siguro naman, medyo natuto na tayo. Kahit pa paano. Sa paso natin kay Robin Padilla. But, that is assuming, etong mga sinasabi natin to, that is assuming the administration will not field better candidates. Ulitin ko Assuming na yung administrasyon ay hindi maglalabas ng mas mahusay na mga kandidato. Mukhang sa line-up pa lang ng administrasyon, medyo mahihirapan na sila. Sa NPC pa lang mahihirapan na sila. NPC pa lang. Tito Soto? Between Digong and Tito Soto, who will you vote? That's a no-brainer. Tito Soto ka. Sino ba? Mga re-electionist, mga possible na tatakbo. Lacson. Between Lacson and Baste, sinong boboto mo? Magla-Lacson na lang ako. Magla-Lacson ako. Pia Cayetano and Pulong. I mean, Cayetano siya, but she is the smarter sister. Kumbaga, she's the smarter Cayetano kumpara kay pangalan nito. Kay Mr. 10K. So, again, mga kotsero, yung sinasabi natin ngayon na posible silang manalo. That assumes na walang mas magandang kandidato na i-fill ng administration. Wag niyo pong kalimutan. May alliance ng NPC, PFP, at Lakas CMD. Naglalayasan pa ang mga taga-PDP. Meron pang ang balita na yung isang PDP lilipat na ng administrasyon. Paano na? Ang mga Dilawan, they're taking a strategic retreat. It's smart for them, actually. Isa lang yata yung tatakbo sa kanilang senador, si Bam lang Pero so far, si De Lima nagsabi hindi na siya tatakbo ng senador. Si Trillanes nagsabi rin hindi siya tatakbo ng senador. Although may mga chismis na tatakbo siyang mayor daw ng Caloocan. But I don't know. Sino daw yung lilipat? Basta mababalitaan nyo na lang. Oo. Mababalitaan nyo na lang yun. Pero merong isang PDP, high-ranking PDP, na baka lumipat ng administrasyon. So yun. Kapag tumakbo si
Si former Secretary Honasan boboto ko si Secretary Honasan. Hindi talaga siya pang DICT, mga kotsero. Aminin na natin yun. Hindi talaga siya pang DICT. Pero, isa siya sa mga batikang senador ng Pilipinas. Nung kabataan niya. Itong pinag-uusapan natin na posibleng manalo ang Duterte assumes na ang administrasyon will not field out better qualified candidates. I hope they do. Kasi yun nga, tulad na banggit ko kanina, bawa si Soto, si Lacson, si Honasan, yan, sure ko yan kung tatakbo yung mga yan. So, I hope na pero itong strategy nila, it's brilliant, but again, it will only work if the other camp. Kasi maraming assumptions dito sa gusto mangyari nila, Digong. Number one, it assumes na malakas pa yung hatak mo politically. We know for a fact na humina na ang hatak ng Duterte. Dati, bilang majority, ngayon nasa 20% na lang sila. Ang lumakas, syempre, usually naman yung administration ang lumalakas. So, 31% si PBBM. So, tapos ang paglalabanan na lang, mga kotsero, is yung natitira na, yung natitira na around 45%. Yun ang paglalabanan dyan. But it's also good news na from the get-go may lead na yung administration. So at least that's good. Diba? At the very least, that's good. Si Isko, pag si Isko tumakbong senador, let's see. Hindi ko pa sigurado kasi sinuporta ni Byron Cristobal. Diba? So, hindi ko pa alam. Anyway. Si Secretary Gibo, kung tatakbo siya uling senador, boboto ko yan, for sure. So, we don't know yet. So, yung apat. So, at least meron na akong apat. Si Soto, Lacson, Honasan, Gibo. So, yan. Let's see yung iba. Wala pa ako sa iba eh. Wala pa yung iba. Wala pa yung iba eh. Let's see. Pacquiao, hindi na. Hindi na ako Pacquiao. Kasi alam naman na natin yung capability ni Pacquiao, mga kotsero. Wag na si Pacquiao. Anyway. Doc Willie, pwede rin. Si Doc Willie. Kung tatakbo siya. Si Abalos has done a really, really good job sa DILG. Tahimik lang si Secretary Abalos, pero maganda yung mga resulta ng trabaho niya. So, let's see. But again, it's all debatable. Pag-usapan na lang natin pag nandiyan na. Anyway, so ayan mga kotsero, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Alright, huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And paki-follow din tayo sa ating Facebook page, Coach Jared po ang pangalan. At nakita ko yung mga ibang nasa-shoutout natin madalas pero wala kanina. Ayan, si Ma'am Rosemary Munoz, si Ate Trexie, si Ladyboy. Anyway, so ayan. So ayan mga kotsero, hanggang dito na po muna tayo for tonight's video. I hope that you enjoy your day. God bless everyone and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?